Po ay tumayo at ating babasahin ang ating teksto ngayong hapon bilang parte ng pagpapatuloy sa ating pangangaral. Thematic yung sermon natin kada hapon. So sa umaga nangangaral tayo sa series ng Book of Mark. Pero sa hapon, ang pinapangaral natin ay may kinalaman sa Reformation. So we already have discussed or pinangaral na sa atin yung Sola Scriptura. At nung nakaraang araw ng Panginoon, yung Sola Gratia, ngayong hapon ay ipapangaral naman yung Sola Fide o pananampalataya lamang. Samahan niyo ako sa pagbasa Galatians 2 verse 15 to 21. Take note, the book of Galatians is all about faith alone, justification by faith alone. 1 hanggang 4 chapters, tapos yung 5 and 6 application na nung doctrine. Pero I choose yung Galatians 2:15 to 21. Ito yung salita ng Diyos. Tayo mismo ay ipinanganak na mga Hudyo at hindi mga Hentil na makasalanan. At nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Tayo ay sumampalataya kay Kristo Jesus upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng gawa ng kautusan. Sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan ay hindi maaariing ganap ang sinumang laman. Ngunit kung sa ating pagsisikap na ariing ganap kay Kristo, tayo mismo ay natagpo ang mga makasalanan. Si Kristo ba ay lingkod ng kasalanan? Huwag nawang mangyari. Verse 18. Kung ang mga bagay na aking sinira ay aking muling itatayo, pinatutunayan ko sa aking sarili na ako ay suwail. Verse 19. Sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Hindi ko pinawawalang halaga ang biyaya ng Diyos sapagkat kung ang pag-aaring ganap ay sa pamamagitan ng kautusan, kung gayon, si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Salamat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Makakaupo na po ang lahat. Dapat bang maging Hudyo ang isang Hentil bago siya maging isang Kristiyano? Ito yung tanong na nag-cause ng conflict sa buhay ng mga mananampalataya sa Galatia. May mga Hudyo na nag-i-impose na hindi sapat ang pananampalataya lang kay Kristo. Bagkos, kinakailangan pa din ang sundin yung kautusan ni Moises, specifically yung pagtutuli para maging isang ganap na Kristiyano. So parang nagkaroon na ng ganap at hindi ganap na Kristiyano. Parang may leveling na. Merong Hudyo at merong Hentil. Sa ganong paraan, yung mga Hudyo ay nai-elevate while the Gentiles are being degraded. Ang pakikitungo nila ngayon sa isa't isa ay nakabase kung susunod ba yung mga tao sa Jewish law at hindi ayon. Hindi yung pakikitungo nila sa kanilang kapwa Kristiyano ay hindi na ayon sa pananampalataya. Depende kung susunod ka sa Jewish law. Sige. Pag hindi, parang hindi maayos sa pakikitungo. Ito yung dahilan bakit sinulat ni Pablo ang Book of Galatians. Actually, sinabi niya bandang dulo ng Galatians na sinulat ko ng malalaking letra para makita nyo na ako yung nagsulat. No? Emphasizing kung paano yung nararamdaman niya sa kinakaharap ng mga taga-Galatia. This is a critical issue. Why? Because the gospel is already at stake. Hindi katulad ng ibang mga sulat ni Pablo sa bayang kagaya ng Efeso, sa Filipos, dito hindi na siya nagpasalamat, no? Direkta niyang in-address yung issue sa Galatia kung saan ang ilang mga Hudyo ay niyakap na yung isang huwad na ebanghelyo. Pinapaalala ni Pablo na yung ebanghelyo o yung pagtanggap ng Diyos sa mga Hudyo o mga Hentil ay hindi dahil sa pagsunod nila sa batas, kundi dahil sa pananampalataya lang kay Kristo. Kung gayon, sino man na nakaayon sa katotohanan ito ay dapat mamuhay na ayon sa ebanghelyo.
Pero nakita natin na ito yung tinutuwid niya. Salungat na yung pamumuhay ng ilan sa inyo, itong mga Judaizer. Ang pakikitungo nila sa mga hentil ay nakabatay na sa pagsunod nila sa Jewish law at hindi na parang nadidisregard. Ano ngayon kung nananampalataya kay Kristo? Kailangan mong gawin to. Parang gano'n na yung nangyayari. So basically, the main concern here ay umiikot lang kung paano nila nauunawaan yung naging pagtanggap ng Diyos sa kanila ng mga makasalanan. Banal na Diyos, tinanggap yung mga makasalanan. And how they answer this question will show their understanding about the gospel. Ito yung makikita sa buhay nila at sa mga paggawa nila. Remember that the purpose of the gospel is not to entertain the people, not to make the people happy, or elevate the ego of the people. Parang ang nangyari kasi dito, parang yung gospel pa yung naging dahilan para sabihin na mas better ka kaysa sa kapwa mo kasi nagagawa mo to. No. The purpose of the gospel is to bring us all back to God. Ang dahilan, ang layunin ng ebanghelyo ay ibalik tayo sa Diyos, hindi para pasayahin ka lang. Remember that. Kaya ito yung binigyang diin ni Apostol Pablo. Sabi niya, ang pagtanggap ng Diyos sa makasalanan ay hindi nakabatay sa ginagawa niya sa kautusan, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya niya kay Kristo. Yung pagtanggap na word, yung pagpapawalang sala ng Diyos, yung pag-aaring ganap na binabasa natin kanina, yung pagdedeklarang matuwid. Ito yung iba't ibang mga salita na pumapatungkol sa salitang justification as we read it in theological terms or mga theological books, but also in the Bible. You are justified, about justification. No? Pagpapawalang, ang ganda ng pagkakasalin sa Tagalog, pag sinabing justification. Pastor Noel, sabi niya nga, parang yung justification mas akma daw na pagpapawalang sala. Pero wala namang problema kung gamitin natin yung pagdedeklarang matuwid kasi pinapakita lang nito yung dual aspect of justification. Totoo naman kasi na in justification, God pardons our sin, and also in justification, God accepts us as righteous. Kaya sa pangangaral kanina, sa Bible class kanina, magkasama yung repentance and faith. Bakit? Yung sinasabi mo na pag nanampalataya ka, meron doon na paghingi ng kapatawaran. Magkasama yon. Kung mayroong mag-asawa, hindi mo pwedeng papasukin. No? Bumisita sa inyo yung mag-asawa, papapasukin mo yung lalaki lang o kaya yung babae lang. Hindi. Magkasama yan. Companion ng faith ay repentance. No? May anak pa nga sila. Di ba? Works. Yan, yung anak ng faith. Again, let me clarify that justification is a legal term by which a person is declared not guilty. Hindi na ito ginagawa kang wala ng kasalanan, na para bang hindi ka na makakagawa ng kasalanan. Ito nga yung mali. Kung makita niyo dyan sa mga notes nyo, to make sinner righteous, hindi, yun yung mali. Kasi yung justification is declaration that you are now righteous. No? Objective, dahil ito ang nagdeklara nito ay ang Diyos. Sabi nga din James Montgomery Boyce, ang justification ay ang gawa ng Diyos kung saan dinideklara niya na matuwid na ang mga makasalanan dahil lamang kay Kristo. Batay lamang sa kanyang biyaya sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. At ito yung sola fide. No, maganda yung ginamit ni Derek Farfan kasi may mga equational siya. Kung medyo fan ka ng math, gumamit siya ng equation. No? Parang sinasabi niya, justification is equal to faith. Yung sola fide denies yung justification is equal to faith plus work. Yun yung dinideny niya. Pero ina-accept niya yung justification plus work is equals to faith. Ang faith ay pwedeng equals to justification plus work. Pero hindi pwedeng yung faith plus work equals justification. So ito yung doktrina na pinaglaban ni Paul, Apostle Paul, hindi si Brother Paul, pero pinaglalaban din dapat natin ng mga Kristiyano ngayon. Ito yung pinaglaban nila Luther, pinaglaban ng mga Reformer, pinaglaban ng mga Puritans, at nararapat na ipaglaban ngayon. Else, babagsak tayo sa mga maling mga katuruan. So, anumang taliwas sa katuroang ito o magdagdag, kung susubukan nating dagdagan yung perpekto ng gawa ng Diyos, dapat natin tong tanggihan dahil kung ganun, kung yayakap tayo at magdadagdag tayo, parang yumakap tayo sa isang huwad at maling
ebanghelyo. Kaya yung mensahe na hanguin natin ngayong hapon ay ito, ang tanggihan, ang kasapatan ng pananampalataya kay Kristo bilang tanging paraan ng pagpapawalang sala ay paghiyakap sa huwad o maling ebanghelyo. To deny the sufficiency of faith in Christ as the only means of justification is embracing a false gospel. Again, kung papaiksiin natin yan, to deny sola fide is to embrace a false gospel. Yung sola fide dito ay yung kasapatan ng pananampalataya kay Kristo bilang tanging paraan ng pagpapawalang sala. So, to deny sola fide is to embrace a false gospel. Sola fide is the doctrine rejected by the Judaizer because of embracing the false gospel. Kaya kating-kati sila na hindi, kailangan ganito. Kasi tinatanggihan nila na sapat yung pananampalataya lang. At kung hindi tayo maingat at mapanuri, pwedeng ito din yung makita sa atin ng mga mananampalataya katulad kung ano yung nangyari kay Pedro. Kaya itong verse natin is actually a response to Peter, but also teaching the Judaizer and the Galatians, Christian Galatians, kung ano ba talaga yung justification, no? Kung hindi tayo magiging maingat sa term na justification, pwede nating embrace yung mga maling katuruan. Tapos domino effect na yan. Iba't ibang mga kasalanan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi na kailangan yung paggawa sa pagturing sa atin ng Diyos at kung ano yung mga maling katuruan na kasama nito. So to understand the sufficiency of faith alone versus why works of the law is no longer necessary in order to be justified, titignan natin yung dalawang punto natin ngayong hapon. Una ay works of the law. No, yung pinagpipilitang idagdag na kaparaanan ng tao. At dito makikita natin ay pagdaragdag na ginagawa ng tao ay tanda ng pagyakap nila sa maling ebanghelyo. Pangalawa, titignan natin yung faith alone. So una, works of the law. Pangalawa, faith alone. Yung piniling kaparaanan ng Diyos. At ito ang tunay na ebanghelyo. So unang punto, works of the law. Pinagpipilitang idagdag ng mga tao. No? Note in verse 16, paulit-ulit. Isang verse, 3 beses inulit-ulit. No? Sabi niya, hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. So malinaw na malinaw, hindi ka aariing ganap o hindi ka pawawalang sala, hindi ka ituturing na matuwid dahil lang sa gawa ng kautusan. Paulit-ulit na binigyang diin ni Pablo yung pagpapawalang sala ng Diyos ay hindi mo matatamo sa pamamagitan lang ng pagsunod mo na makasalanan. No, yung pagsunod ng makasalanan sa kautusan ay hindi sasapat. Pero bakit? Bakit hindi sasapat? Bakit hindi natin dapat idagdag yung pagsunod natin sa kautusan para tayo ay tanggapin ng Diyos? So let me just give you 4 reasons. Una, dahil ang katuwiran na mula sa gawa ng kautusan ay makakamit lamang kung ito ay masunod ng perpekto. Galatians 3:10, sapagkat ang lahat ng umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Bakit? Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. So merong katuwiran sa pagsunod sa kautusan, pero kung magagawa mo yung kautusan ng perpekto. Pangalawa, dahil tayo ay mga makasalanan, may mga imperpektong pagsunod, we are no longer qualified to receive righteousness from the work of the law. Because again, it requires perfection. Kung gayon, para saan ang pagsunod sa kautusan? Bakit meron pang kautusan? No, makikita na natin kaagad yan. Ang layunin ng kautusan, chapter 3, verse 19. No? Sabi niya dyan, dinagdag dahil sa, titignan natin yung pangatlong reason. Pasok dito yung nature and purpose of the law. Pag tinignan natin bakit dinagdag yung kautusan, kailangan nating suriin ano yung nature o ano yung layunin ng batas. Bakit dinagdag pa yan? So, pwede niyong basahin yung chapter 3, verse 19 onwards. Pero let me just give you yung tatlo. The first nature of the law. Unang kalikasan ng batas, Galatians 3:19. Ito ay dinagdag dahil sa mga paglabag.
Anong ibig sabihin nun? Para pigilan tayo na magkasala. Yun yung nature. The second nature of the law, para bigyan tayo ng kamalayan sa ating mga kasalanan. No? Mas malinaw sa Romans 3:20. Sabi doon, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na tinuring na walang sala sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkilala sa kasalanan. So, ang batas pala ng Diyos ay ibinigay para makita natin yung pagiging makasalanan. Sabi ni Pastor Noel din, kapag tumitingin daw tayo sa kautusan ng Diyos, ang dapat na maging conclusion natin ay hindi, ang buti ko nagagawa ko yung utos ng Diyos. Bagkus ang dapat natin makita ay yung pagiging makasalanan natin. Sabi ni, ang in-example niya dun sa narinig kong pangangaral sa kanya ay yung pugante, kapag hinahabol na siya ng pulis. Hindi niya titignan yung batas at sasabihin, may sinunod naman ako May sinunod naman ako. Hindi, pag nakita niya yung batas, alam niya kung bakit siya hinahabol ng pulis. Dahil meron siyang nilabag na batas. Yung focus ay pagtingin sa nagawa nating kasalanan, hindi dun sa nagawa nating mabuti. Ganyan tayo, pag tumitingin tayo sa batas ng Diyos, isipin natin ang dapat nating makita yung mga kasalanan natin. Pero kagaya ng pugante, dapat hindi tayo magtago. Ang dapat nating gawin ay sumuko. Third nature of the law na makikita natin sa verse 19 to 20 ng chapter 2 ay ito. Sabi sa verse 19, sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Yung word na mabuhay sa Diyos, pag binasa mo yung verse 20, ang pagkaka-describe dyan ay ganito. Yung pamumuhay niya sa Diyos, dinescribe niya sa 20. Sabi niya, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Yun yung sinasabi niyang pamumuhay sa Diyos. Tayo, we can have our own opinion of how do you live for God. No? Kung ano-ano pinag-iisip natin. Pero dito, sabi ni Paul, namumuhay ako sa Diyos. Paano? Pinako ako kasama ni Kristo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na yung nabubuhay sa akin. So, pinapakita nito na sa pamamagitan ng kautusan, namatay tayo sa kautusan. Wala na tayong pag-asa sa sarili natin na makapanumbalik sa Diyos kung mananatili tayo sa kautusan. At ito yung pinaka-problema ng lahat ng tao. Pero ginamit yung kautusan para ituro tayo sa iisang solusyon para mapanumbalik tayo sa Diyos. Pinakita yung kasalanan, pero tinuro rin yung paraan, yung nag-iisang paraan para makapanumbalik tayo sa Diyos. Dahil si Kristo lang naman yung nakasunod ng perpekto sa kautusan. Hindi ang kautusan yung solusyon, tagapagturo lang ito ng solusyon na kinakailangan ng mga makasalanan. Malinaw yan na nilatag ni Paul sa Galatians 3:24. Kaya't ang kautusan ay naging ating taga-supil, sabi niya sa verse 24, hanggang sa dumating si Kristo upang tayo ay ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. So yung kautusan pa, yung nagtuturo para, antayin mo si Kristo, tignan mo si Kristo, para nang sa ganon, tayo ay sumampalataya kay Kristo. The law was put in charge to lead us to Christ that we may be justified by faith. Ang galing, no? Naging biyaya yung kautusan na pinapamukha sa atin yung kasalanan. Kapag ikaw ay ayaw mong tumingin kay Kristo, may insulto ka. Lagi na lang ang kasalanan, kasalanan. Pero pinakita niya si Kristo Meron bang nakasunod nito? Meron. Si Kristo at pinakita sa atin si Kristo. Ang layunin ng kautusan ay ituro ang makasalanan na tumingin labas sa kanyang sariling paggawa at makita ang perpektong pagsunod ni Kristo bilang nag-iisang paraan upang ang makasalanan ay mapawalang sala. The purpose of the law is to teach the sinner to look beyond his own doing and to see the perfect obedience of Christ as the only basis which a sinner can be justified. Pang-apat na dahilan kung bakit hindi natin dapat idagdag ang pagsunod sa kautusan para tayo ay tanggapin ng Diyos. Dahil ito ay pagbabaliwala at hindi pagpapahalaga sa perpektong paggawa ni Kristo. Ito mismo yung sinabi ni Pablo sa verse 21. Sabi niya, hindi ko pinawawalang halaga ang biyaya ng Diyos sapagkat kung ang pagpapawalang sala ay sa pamamagitan ng kautusan, si Kristo ay namatay na walang kabuluhan.
Sabi niya doon. Kung tatanggapin pala tayo ng Diyos dahil sa mga ginagawa natin ayon sa kautusan, bakit kailangan pang ibigay ng Diyos ang Panginoong Hesukristo para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo? Galatians 1:4. Sabi niya, si Jesus na nagbigay ng kanyang sarili para sa ating mga kasalanan upang tayo ay maligtas. Binubungad niya na kagad yung ebanghelyo na tinanggap niya at otoridad niya bilang apostol para sabihin na tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan dahil ibinigay ni Jesus yung buhay niya. Yun yung kaligtasan para sa iyo. Ba't magdadagdag ka pa? Kaya sa tuwing aalalahanin natin yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, sana mapaalalahanan tayong lahat na ang perpektong paggawa ng Panginoong Hesukristo ang nag-iisang paraan upang ang makasalanan ay tanggapin ng isang banal na Diyos. Hindi natin pwedeng pagbasihan yung mga imperpekto nating paggawa. Walang katuwiran na masusumpungan sa gawa ng isang makasalanan. Pero salamat, merong isang matuwid. Salamat dahil merong isa na nagawa ang lahat ng kautusan. Salamat sa Panginoong Hesukristo. Yung pag-asa mo ay pag-asa rin ng pamilya mo. Yung pag-asa mo ay pag-asa ng lahat ng tao. Ito yung dapat marinig sa bawat pulpito, sa bawat Kristiyano, sa bawat isa na humahawak sa Ebanghelyo. Realize that. Dapat matutunan natin na laging paalalahanan yung mga sarili natin. Kaya yung aral na pwede nating makita dito, as a sinner, even the most minor reliance on the works of the law for righteousness will show our major foolishness. Kahit onti lang ang idagdag mo, na kailangan kong sumandal kailangan meron akong gawin At iniisip mo na yung maliit mong paggawa ay kinukonsider para ikaw ay ituring ng Diyos na matuwid. Ito'y isang malaking kahangalan. Again, bakit kahangalan? Perpekto na, dadagdagan mo pa ng imperpektong paggawa. Sapat na, gusto mo pang dagdagan. Tama na, gusto mo pang gawing mali. Ang ganda na, papapangitin mo pa. Kahangalan. Kahangalan na baluktutin ng isang napakagandang ebanghelyo. Ito yung dahilan kung bakit napakaraming kamalian ngayon ang lumalabas na nakasentro sa sarili. Ito yung dahilan bakit marami ang hindi kumpiyansa. Kapag tinanong mo, nawawala ba ang kaligtasan? Hindi nila masagot kung hindi nawawala ang kaligtasan o nawawala ba. Nalilito pa sila. Bakit? Nakabase sa gawa Sasabihin nila nawawala kasi ganito yung nagawa ko Ay, kita nyo? Dahil mali yung naging basihan nila. Nakadepende sila, nakadepende yung pagtanggap ng Diyos sa kanila doon sa ginagawa nila. Nabuo din yung maling katuruan na pwede kang magkaroon ng sobra-sobrang katuwiran dahil sa sobra-sobrang paggawa mo ayon sa kautusan. Di ba kaya sinasabi ng relihiyon ng Roman Catholic din merong tinatawag na super irrigation na yung nag-uumapaw na kabanalan at katuwiran ng mga santo ay pwedeng maipasa sa'yo. Saan yan galing? Kasi inisip nila na kailangan yung paggawa. Pwede pala yung paggawa para mag-gain ng righteousness. No. Hindi pwede. May nagsasabi pa na baka lumagpas ka ng langit niyan. Alam mo yun? Bakit? Sobrang bait kasi. Baka daw lumagpas ng langit. Nagiging biruan pa, pero saan galing yun? Rooted yun doon sa pag-aakala na pwede kang magkaroon ng katuwiran or acceptance ng Diyos dahil sa ginagawa mo. May mga namamatay, mabait naman yan Langit yan. Di ba? Lagi nga rest in peace Bakit? Kasi mabait Isang kabutihan lang ang gawin kahit puro kasalanan na. Pwede na yan, langit yan. Grabe naman. Ang masama pa yung Diyos pag hindi tinanggap. Galing saan yon? Paggawa. Paggawa na pwedeng mag-gain ng katwiran. Pansinin nyo, lahat na lang na sumasali sa Little Miss Philippines. Ano yung motto? Ang batang mabait na pupunta sa langit. Yun na yung doktrinang niyakap kahit ng mga matatanda. Yun na yung pinaniniwalaan. Basta maging mabait ka, tumutulong ka sa kapwa. Di ba naririnig natin sa mga artista? Di ba, ganito yung seksualidad ko. Wala naman akong natatapakang tao.
Saan galing yan? Kay Aiza, no? Sa Little Miss Philippines. Yun na kasi yung doktrinang niyakap eh. Yung iba, nahulog na din sa kaisipan na maaaring tanggapin ng Diyos ang isang makasalanan kasi nag-pray siya ng sinner's prayer. O kaya magsimba lang siya, mapapatawad na siya. Uy, magsimba ka naman. Dami mo ng kasalanan para mapatawad ka. Lahat yun, galing sa paggawa. So nakikita nyo, kung yayakapin natin to, napakaraming baluktot na katuruan yung yayakapin natin. Yung katuruan at pagkalito na yung mga sakramento daw nagliligtas. Paggawa pa rin ng tao yan eh. Patay na. Papadaanin sa sakramento. Bakit? Para maligtas naman. So nakadepende na pala sa paggawa ng tao yung kaligtasan ng kaluluwa. Saan yan tinuro? Dapat maging mapanuri tayo sa mga tinatanggap at niyayakap natin na katuruan. Kung hindi, maraming napapahamak. Sabi sa akin ganito Lahat tayo mananagot sa Diyos, hindi sa base sa standard natin, kundi sa standard ng Diyos. Maging maingat, maging mapanuri. At the back of all those practices lies the ugliness of the wrong, false gospel. Sa lahat ng mga ganong katuruan, ng mga ganong paggawa, ay yung itsura ng napakapangit, ng hindi nagliligtas, huwad na ebanghelyo. Lahat ito, lahat ng yun, kahangalan. Bakit? Pinapakita nun yung mababang pagtingin sa napakataas na Diyos at mataas na pagtingin sa napakababang nilalang. Everything. Kung sasabihin mo na, pwede yan, magkakaroon ako ng katuwiran sa paggawa. Isa sa mga pinaka-problem ng mga nominal Christian na kahit hindi daw sila mag-church, at least nakakapag-pray sila, kilala nila si Kristo, nakakapagbasa kasi sila ng Bible, or they are convinced na hindi naman daw nila kinakalimutan ng Diyos sa bawat araw. This kind of mentality is from embracing a low view of God and a high view of self. Sabi nila sa Diyos, okay lang yan. Okay lang yung imperfect works. Di ba't kahangalan? That is plain foolishness. Kaya yung hamon sa atin dapat hindi natin gamitin yung mga imperfecto nating gawa para baliwalain yung perpektong gawa ng Panginoong Hesukristo doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya no wonder why Paul is actually always getting back to the cross. Ang tanong sa ating mga Kristiyano, binabalikan ba natin whenever we think or whenever we doubt, do we go back to Christ doon sa cross, no? Hayaan nyo na yung cross ng Kalbaryo ay maging paalala na ang katwiran ay pwede lang nating makuha sa pamamagitan at ang pagbabasihan ay yung perpektong gawa ng Panginoong Hesukristo. Let the cross be a reminder that the righteousness we have comes not through our own imperfect works, but on the basis of the perfect work of Christ. Huwag na nating ipagpilitang idagdag yung mga imperfect work natin doon sa perpekto ng ginawa ng Panginoong Hesukristo dahil pinapapangit lang nito yung ebanghelyo. Pero dapat maging mapanuri rin tayo. Tandaan, yung mga Judaizer, kaya ganun yung practice nila dahil sa maling pagyakap nila sa ebanghelyo. So ang magiging tanong sa atin, how do we relate with other people? Paano tayo nakikitungo sa ating mga pamilya? Paano tayo nakikitungo sa iglesia? Is your relationship with others driven and focused on your imperfection? Or minsan nakatingin tayo sa imperfection ng kapwa natin? O ginagamit natin yung imperfection mo, yung imperfection natin, o yung imperfection ng iba para kalimutan na tumingin sa perfection ng Panginoong Hesukristo? Sa ating pakikitungo, anong pinagbabasihan natin? Napakadali kasing mag-react kapag may nakita tayong imperfect, lalo na damay tayo. Pero again, whenever we encounter that, do we look on the perfectness of Christ? Dito ko nilagay ni Kristo, kasama tong mga kapatiran na imperfecto. In-expect mo? Minsan talaga matatapakan ka. Pero again, huwag kang mag-dwell doon sa imperfection ng kapwa mo. Dwell more on the perfection of Christ. Pumunta ka sa krus. Makikita mo yung sarili mo na nirereklamo mong kapatid o nirereklamo mong kapwa ay ikaw din mismo sa Diyos. Ganon na ganon ka sa Diyos. Pero mapagpasensya, mapagpatawad,
Naging napakaganda ng pakikitungo ng Diyos sa mga makasalanan. Bakit hindi natin yun gawin sa kapwa natin? Have you ever looked and learned from Christ at the cross? Paano ka pinakitunguhan ng Diyos? Nakikita ba ang ebanghelyo sa pakikitungo mo sa iba? O tayo mismo ang nagtatakip ng ebanghelyo gamit yung mga imperfectong paggawa natin? Nakikitungo ka ba sa iba base on your own preference or kung paano kanila pinapakitunguhan? Ganito ako makikitungo sa'yo kasi ganyan ka sa akin. O kaya mo ba silang pakitunguhan dahil sa tinanggap mo na pakikitungo sa'yo ng Diyos? Something to think, something to examine, and something to repent. Kristiyano, may ginagawa tayong kasalanan na binabaliwala lang natin sa harapan ng Diyos. We think we're okay with the knowledge that we have. But how is your relationship with other people? Kamusta yung pakikitungo mo sa pamilya mo? Sa mga ginagawa mo, does it promote the gospel to your family? Ngayong alam na natin na yung katuwiran ay hindi galing sa batas, kundi kay Kristo lang, hindi sapat na malaman lang natin na yung perpektong ginawa ni Kristo na nag-gain ng katuwiran. Paano natin matatanggap yung katuwiran na tinanggap ng Panginoong Hesukristo? No? What is the means? Ano yung kaparaanan to receive the blessing of what Christ did? Anong ginawa ng Panginoong Hesukristo? Kapatawaran at katuwiran. Magkasama yon. No? At ito yung second point natin. Yung pinili ng Diyos na nag-iisang kaparaanan upang tayo ay maligtas ay walang iba kundi pananampalataya lamang. And I think the reason why good works, bakit pinagpipilitan ng tao na idagdag yung good works ay dahil hindi nila naiintindihan kung ano ba yung pananampalataya. Bakit sinasabing ang pananampalataya lang kay Kristo ang nag-iisang paraan upang ang makasalanan ay maligtas? No, pwede kong sabihin na, yun ang pinili ng Diyos sapat na yun. Pwedeng ganun lang, tapos, okay, tapos na, closing prayer. Pero, tignan natin yung mga dahilan, no? Yes, I agree that simply because ito yung piniling kaparaanan ng Diyos. But again, remember the dual aspect of justification, no? Pagpapawalang sala at pagdedeklarang matuwid. Alalahanin mo na pinawi yung puot at galit. Ito yung problema madalas, no? Iniisip natin na yung pagliligtas ng Diyos ay simple lang. Pero hindi natin nakikita kung ano yung inaccomplish ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. No? Pinawi niya yung puot at galit ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng buhay niya sa atin na mga makasalanan. Di ba yun yung nakita natin sa 2 Corinthians 5:21? Siya na walang kasalanan ay ibinilang na makasalanan upang tayo ay maging katuwiran ng ating Diyos. That itself is propitiation in imputation. Siya yung nagbayad at pumawi ng puot at galit ng Diyos. Yung kasalanan natin, nilagay kay Kristo, inangkin ni Kristo, tapos yung katuwiran ay inangkin natin ng mga makasalanan. Kaya ang makasalanan ay merong katuwiran. Dahil lamang kay Kristo. Ang pagbabayad ni Jesus sa ating mga sala at pagbibigay ng katuwiran ay matatanggap ng makasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya. Again, if you will see verse 16, 3 beses din inulit-ulit ng pag-aaring ganap ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Dito natin makikita that the sinner receives the benefit of forgiveness and righteousness from the perfect work of Christ through faith alone. Yun yung para tayo ay ma-justify. Pero bakit pananampalataya? Para nang sa ganon, tayo ay hindi magmalaki sa Diyos. No? Pero bakit? Bakit hindi tayo makakapagmalaki sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya? Dahil ang pananampalataya ay pagtanggap lang. Ito ay pagtanggap lang. Sabi ni Pastor Noel din sa isa pa niyang sermon, sabi niya, ang pulubi kapag nanghingi, tataas niya lang yung kamay niya. No? At kapag nakatanggap siya ng malaking pagbibigay doon sa hinihingian niya, hindi niya sasabihin sa mga kapwa niya pulubi, grabe, ang galing ko, tinaas ko yung kamay ko, binigyan niya. Ang ipagmamalaki niya, yung tinanggap niya, hindi yung pagtaas ng kamay niya. Ang pananampalataya ay pagtanggap lang.
Ang pananampalataya ay actually pagtanggi sa lahat ng sariling paggawa, mga kapos, mga imperpektong paggawa para matanggap natin yung perpektong gawa ng iba. Again, yung pananampalataya ay pagtanggi sa lahat ng sariling paggawa nang sa ganon tayo ay tumanggap ng paggawa ng iba. Ito'y gawa ni Kristo dahil siya lang ang nakasunod sa kautusan. Makikita natin dito na yung pananampalataya, ang object pala ng pananampalataya ay walang iba kundi ang perpektong Kristo. Ang pananampalataya din ay kaloob ng Diyos. Kanina narinig din natin sa Bible class yan. The author of the faith is God. No? Malinaw yan sa Ephesians 2:8-9. Sabi doon, sapagkat sa biyaya, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y sa pamamagitan, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Akala ng iba, yung biyaya dito ay yung salvation. Totoo naman yon, kaligtasan. Pero biyaya din dito na pinapatungkulan sa verse na to ay yung pananampalataya. Yung kaloob ng Diyos ay pananampalataya. Pananampalataya at biyaya galing sa Diyos. Sabi niya, hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sino man ay magmalaki. So maling isipin na lahat ng tao ay merong pananampalataya. Sabi rin sa 2 Thessalonians 3:2, sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Kung kaya, lumapit ka sa Diyos at hingi ng pananampalataya at huwag mong sasabihin na saka ka na lang sasampalataya dahil yun mismo ay pagpapakita na wala kang pananampalataya. Yung sasabihin mo, saka na lang, saka na ako sasampalataya kapag nagawa ko na to. Sasabihin ba ng bulag, na bukas ko na lang ididilat yung mata ko? Sasabihin ba ng pilay, mamaya na lang ako babangon, mamaya na lang ako maglalakad, mamaya na lang ako tatakbo? Hindi nila sasabihin yun. Pero bakit tayo ng mga makasalanan, sasabihin natin, mamaya na lang ako mananampalataya, saka na ako sasampalataya? Para bang meron tayong pananampalataya? Dito maraming naging kampante, kaya marami rin ang napahamak. Tandaan natin, ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos. Kaya yung aral na pwede nating tignan ay ito. Ang pananampalataya, ang tanging itinalaga na paraan na tanging Diyos lang ang makapagbibigay upang tayo ay makatanggap at makatagpo ng kasiyahan kay Kristo. Faith is the only appointed means that only God can give, so we may receive and find satisfaction in Christ. Sola Fide is telling us na pananampalataya lamang kay Kristo ang tanging sapat na paraan para ibigay ng Diyos sa makasalanan ang pag-aaring ganap, ang pagpapawalang sala. No? All salvation blessing in Christ come to us through faith. Lahat ng ebanghelyong pagpapala na nakay Kristo, na napagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo, earned by Christ, nakuha niya, ay mapapasayo kung sasampalataya ka sa Kanya. We are saved by faith, justified by faith, sanctified by faith. We walk by faith. Faith is the victory that overcome the world. So mapagtagumpayan ng mundo, kailangan mo yung pananampalataya kay Kristo. Kaya faith is one of great importance. Faith is of great importance, kaya mahalaga na tiyakin natin na tayo ay may pananampalataya na totoo. Maraming nagki-claim ng pananampalataya nananampalataya naman ako kay Kristo. Pero paano mo masasabi na yung pananampalataya ay totoo or nagkukunwari lang na pananampalataya? Verse 20, pinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya sa akin. Yung totoong pananampalataya pala ay may kaalaman patungkol sa kung sino si Kristo. Yung kaalaman na yon ay hindi lang basta kaalaman, nag-a-agree siya doon. Doon siya bumabalik. He believes. Hindi lang knowledge, he believes. At hindi lang siya naniniwala, kinukumit niya yung sarili niya doon sa katotohanan na yon. So, true faith as a knowledge of Christ that will be committed to Christ.
Pag sinabi natin commitment, parang merong sinasabi na consciously, alam mo sa sarili mo na sumasandal ka ng may pag-ibig dito kay Kristo. So, commitment is continuous yielding of self-love to Christ. True faith will say, Christ is worthy of our lives. Si Kristo ay karapat-dapat ng buhay natin. Siya na nagmahal at nagbigay ng kanyang buhay ay karapat-dapat ng buhay ko. Sabi ni John Owen, ang pananampalataya daw, with faith is the divine evidence whereby the soul sees Christ and the forgiveness of sin in Him. Kay Kristo lang nakikita. Nakafocus kay Kristo yung totoong pananampalataya. May pag-aalay ng buhay kay Kristo. Pangalawa, true faith does not ignore the law. Hindi contrary doon sa sinasabi nila, no? Hindi niya babaliwalain yung batas na perpektong sinunod ng Panginoong Hesukristo. Bagkus, ito yung ipapamuhay niya. Romans 3:31. Pinapawalang saysay ba namin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari. Kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Hindi sinasabi niya na kung nananampalataya kami, hindi namin binabaliwala ang kautusan. Meron kaming masigit na dahilan ngayon para sundin ang kautusan. Ngayon naligtas na kami, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, gagawin namin yan bilang pagpaparangal sa perpektong nakasunod sa kautusan. This is our praise. This is our thanksgiving. Alam natin na ito'y binigay sa atin para sa kabutihan natin. Bakit hindi natin susundin? Ginawa nga ni Kristo eh. Thomas Watson, ang sabi niya, our works are the evidence, not the cause of our justification. Nililinaw niya lang na hindi namin inaalis yung paggawa dahil ito ay ebidensya ng aming buhay na pananampalataya. Ito yung kaibahan natin sa iba, no? Na sila, they look at the law or they obey the law at ang nakikita nila, mabuti yung mga sarili nila. Pero tayo na mga sumasampalataya, as we obey the law, ang nakikita nating mabuti ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi sarili natin. The more we obey the word of the Lord, the commandment of God, mas lalo nating mas magiging matibay yung conviction natin na, oo nga, totoong mabuti ang Diyos. Hindi ka lang nakikimabuti. God is good, tapos makiki-God is good ka. Hindi mo naman nakikita yung kabutihan ng Diyos. Bakit? Dahil hindi mo sinusunod yung batas ng Diyos. Sundin mo yung batas ng Diyos at makikita mo ang kabutihan ng Diyos. No, lastly, true faith is not temporary, no, but it will endure. No, true faith will endure. May paliwanag na nga rin ito, pwede ko nang tanggalin. Pero again, maganda na pukpukin sa isipan natin ng totoong pananampalataya ay hindi pansamantala. Ito ay magpapatuloy hanggang sa wakas. Yun yung sinabi ng Panginoong Hesukristo. Kung sino yung mga totoo, mananatili hanggang wakas. Ang tunay na pananampalataya ay may pagtitiis. Ang karaniwang ebanghelyo na pinapangaral ngayon sa maraming pulpito ay walang pagtawag na magtihis. Down na down yung mga Kristiyano dahil ayaw turuan na tumingin kay Kristo na siyang nagtiis hanggang dulo. Kaya kung magsusuri tayo, sa mga pananampalataya na sinasabi natin na meron tayo, yun ba yung nakita natin? Siguraduhin mo na lumapit ka kay Kristo at yung pinanalangin sa gospel narrative, yung sinabi na, Lord, I believe, help my unbelief. Sana tayo ay lumapit pa rin sa Panginoong Hesukristo at hingin sa Kanya na tulungan tayo na sumampalataya sa Kanya. Walang kaligtasan kung walang pananampalataya. Huwad na pananampalataya, huwad din yung kaligtasan. Kaya ang hamon at panawagan sa bawat isa na naririto, in humility, turn to Christ and trust His complete work for your justification. Let His life and let His love be your motivation. Gumagawa ka ba para kay Kristo? Nakikita mo ba na karapat-dapat siya ng pag-alaya ng mga ginagawa natin ngayon? So let me end by thanking God at onting application lang. Salamat sa Diyos na nakasalalay sa Kanya at hindi sa ating mga gawa,
yung kaligtasan. Salamat talaga. I cannot say to anyone, lalo na sa mga mahal ko sa buhay, na kailangan mong gawin to bago ka maligtas. Pero now I can confidently say, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Pwede. Ang kumpiyansa ko ay hindi sa gagawin ko para sa pamilya ko, kundi kay Kristo. Mas lalo ko siyang dapat ilapit, itong mga tao na to kay Kristo. Salamat sa Diyos, hindi nakasalalay sa mga sarili natin na walang kasiguraduhan, palaging nagkakamali. Minsan pa nga tayo yung dahilan bakit tayo nahihirapan at napapahamak. Pero napakabuti ng Diyos dahil pwede tayong lumapit sa Kanya na may pagpapakumbaba dahil lamang sa pananampalataya. Salamat dahil mayroong kasiguraduhan kay Kristo. Hindi siya nagkakamali, alam niya yung pinakamabuti sa atin, alam niya kung paano tayo hindi mapahamak. May mga pagkakataon na hindi natin makikita at pagdududahan natin yung kabutihan ng Diyos dahil sa pabago-bago nating mga kalagayan, sa mga mahihirap nating sitwasyon. At dahil na din sa mga tao na imperpekto, na patuloy tayong sinasaktan, intentional o hindi. Pero dapat nating matutunan na palaging alalahanin ang perpektong ginawa ng Panginoong Hesukristo. Pumunta ka sa cross, doon mo pagmasdan yung ginawa ni Kristo. Sinelyuhan ng Diyos. Kapag nagdududa ka, napapasabi ka, mabuti ba talaga ang Diyos? Kapag nagdududa ka sa pagmamahal ng Diyos, pag nagdududa ka sa biyaya ng Diyos, tignan mo yung cross. Kung saan sinabi na ang pagmamahal ng Diyos ay pinatunayan niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. Ito, alay para sa kasalanan mo at para sa katuwiran mo. Napakaganda ng binigay ng Panginoong Hesukristo. Sana hindi matakpan ng mga imperpektong gawa natin yung perfeksyon ng Panginoong Hesukristo. Whenever you are discouraged, sa bawat bigong attempt sa pag-reach out sa iba, sa personal na paglakad sa kabanalan, remember Christ. Alalahanin mo si Kristo. At yan yung gagawin natin sa Lord's Table. Alalahanin mo ang Panginoong Hesukristo. Siya lang ang nagpapatawad ng lahat ng ating sala. Siya lang yung nagpapalakas at nagbibigay ng biyaya na kailangan ng bawat kaluluwa. Come to Him. Mas mabuti pa siya sa pinakamabuting kakilala mo. Huwag mong sanayin yung sarili mo na tumayo sa mga gawa mo o sa mga imperpektong nagagawa mo. Umasa ka kay Kristo sa tapat at perpektong paggawa ni Kristo. Alalahanin mo ang dahilan ng bawat paggawa at bawat pagpapatuloy ay walang iba kundi siya na tapat sa kabila ng hindi natin pagiging tapat. Christian, you do not live for something else. You live by faith to Him who loved you and gave Himself for you. Manalangin tayo. Aming Diyos, kami po ay dumudulog at inaalala patuloy ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa biyaya at pag-ibig na namalas namin nung binigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa amin. Napakarami naming hindi naiintindihan na kabutihan ninyo, pero hindi humihinto yung kabutihan nyo sa amin. Kaya dalangin ko, Panginoon, na patuloy, bigyan mo kami ng kumpiyansa sa perpektong gawa ni Kristo. Turuan nyo kami na sumampalataya. Bigyan nyo kami ng pananampalatayang nagliligtas. Yung mga mahal namin sa buhay na iniimbitahan namin paulit-ulit, bigyan nyo sila ng pananampalataya kay Kristo. Bigyan mo kami, O Diyos, ng karunungan para kumbinsihin ang mga makasalanan na mapapahamak sila kung hindi sila sasampalataya at magsisisi sa kanilang mga kasalanan. O Diyos, huwag nawa kaming umasa sa kagalingan o sa karunungan na meron kami. Bagkus umasa kami na patuloy magpakumbabang lumapit sa banal at mapagbiyayang Diyos. Iligtas mo kami sa aming mga kahangalan, patawarin mo kami sa mga kasalanan, at nawa maranasan at maging kasiyahan namin ng inyong katuwiran. Pinupuri ka namin, O Diyos, dahil Ikaw ay mabuti. Hindi tumitigil ang iyong kabutihan at Ikaw ay dapat sambahin ng iyong bayan. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.